Ito na ang paggawa ng ating calculator program. Mag-ask ang ating program ng input from the user. Meron tayong dalawang integer variable para sa numbers, and meron tayong another one character variable para sa operation na input ni user like addition, multiplication, and etc. etc. Now, we create our variables. Let's type in int space variable name like num1 and num2. By the way guys, our variable, pwede tayong mag-name ng ating variable using underscore sa umpisa, and allowed ang ating underscore, but hindi tayo allowed gumawa ng variable name na nag-i-start sa number like itong 2, because hindi to i-allowed ni compiler, kaya nga nag-ibang ating kulay ng ating variable name. But allowed tayo maglagay ng number kung saan man, except lang sa first character ng ating variable name. But hindi rin tayo allowed gumamit ng space, so pinagtabi na lang natin siya. Kaya natin kinapital letter yung second sentence, because second word para sa ating readability. Pwede natin rename as an num underscore 1 or num1 mismo, and I prefer this name because yun ang aking kinasanayan. And gawa na tayo ng ating character variable for operator. Tingnan natin, bakit nag-iba yung kulay? Ibig sabihin nito, hindi natin pwede gamitin yung word na operators as variable name, because si operator ay reserved keyword sa ating C programming language. Kaya even I name this as float, hindi niya i-compile to, ito ay mag-error. Kaya let's think another variable name like operator daw, hindi pwede. Let's say operation and semicolon. Ngayon meron tayong tatlong variables, and let's ask the user. Sige, printf num1 first integer, and scanf %d address of num1, and let's copy num2 second integer. How about yung operation? I want na in between those two, and then tuloy printf operation space and as tayo scanf %c means character yung input ni user, and sang address operation, and good. Try natin tingnan yung ating data na in-input ni user bago tayo gumawa ng ating mga other statements. And displacing num1 is %d, num2 is %d, operation is %c, num1, num2, and operation. Let's see, build and run. May nakalimutan tayo, ito daw, and isa pa, and good. Sumalan 2 plus 3, and good yung ating mga input data na save naman sa dapat tamang kalagyan. But gusto natin linisin yung ating design dito. Gusto natin pantay-pantay sila. Let's use yung ating escape
sequence or escape character na \t. So backslash and nailagay natin \t. Let's try to copy, paste, and space, and okay tayo dito, 2 plus 3, and okay tayo dyan. Try natin gumawa ng sa pang printf kung saan instruct natin si user kung ano ang gagawin niya. Press select for operations, plus for addition. Ito yung copy ito, minus, parang useless yung pag-copy ko, halos i-replace ko din naman lahat, subtraction, and asterisk for multiplication, then slash for division, and then let's see, dalawa tayo backslash n para so may space pa in between nung first int and itong printf na to. Kaya sabihin natin minus and okay pa tayo dito. Ang maganda na ating design, ay nakalimutan natin yung minus, and I don't want to see run it again. Tingnan natin, kailangan tingnan kung display pa yon. And now punta na tayo sa ating ano pa ba yung ating switch statement. Let's use switch, open and close parenthesis. Ano ba yung i-compare natin? Operation, depende sa operation ang mangyayari sa program natin. Open and close curly brace. Sabihin ang nasa loob ng curly brace na yun ay part ni switch, and ano ba yung first case natin? Kung 1 daw nilagay ni kung plus daw nilagay ni user, ay ang gagawin niya ay printf. Di na tayo gagawa ng variable sa result ng addition natin. Gusto natin makatipid sa memory, kaya pwede itong gagawin natin. Kaya let's see, result is natin result %d, comma, ano yung num1 plus num2. Pwede pala to. Dito na tayo magagamit ng ating arithmetic operation, yung calculation natin. Nakasave pa tayo ng isang variable na answer. Let's use break. Sabihin, lalabas na tayo. Pag nagawa na natin to, lalabas na tayo ng ating switch statement dahil hindi na natin kailangan i-test itong mga susunod na case because nagawa na natin yung dapat natin gawin, which is yung addition doon. And try na natin to i-copy, change to minus for subtraction, change to, then okay tayo dyan, multiplication, division, and now let's see, and backslash n dito para hindi magdikit. Integer 5 plus 3 and result is 8 na natin kailangan to. Try natin other operation. Let's say 2 plus 3 and good sa pa 9 divided by 3 and result is 3. Dikit dun try ulit natin. 9 divided by 3 and result is 3. So good tayo doon. Hindi natin to i-pantay sa resulta and add tayo dito ng gusto ko medyo maganda-ganda ang ating program.
natin printf, and gawa tayo na madaming dash 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 hanggang saan ba? Saan nyo gusto? Depende yan. Semicolon. At then 8 times 3, and okay tayo. Magbawas lang ba? Sobra natin 4. Magbawas tayo ng 4. So 3 lang. And new line. Tayo nga yung new line. Ito na compile, build and run. 2 plus 8, and result is 10. Lagay pa natin indent ang isa para sa ating design. Then 8 divided by 4 says 2. Good ang ating program. Try pa natin yung isa. Ito na lang. Medyo may gusto akong itry. 8 divided by 3, and the answer is 2. Nasaan yung ating remainder? Diba meron tayong another operator pa, yung modulus or modulo. Let's display yung remainder na 10. Try tayo gumawa ng solve dito. Let's say if may remainder ay i-display natin si remainder. Kung wala namang remainder, ba't natin i-display? So gawa tayo ng ating if statement. If may remainder ay i-display niya yung remainder. Kaya now gawa na tayo ng ating if. Ano ba ilalagay natin dito? Yung num1 modulo num2. Kung halimbawa 8 divided by or modulo by 2 ay 8 modulo 3, may butal dapat tayong dalawa. Ito-test natin kung may butal. Ito wala, is not 0. Sabihin to, kapag true na hindi siya na walang butal, na may tawag dito, magiging true siya once na halimbawa ang result nito is 2 is not equal to 0. Gagawin niya sa baba. Paano kung ano to? 8 divided by 4, which is 2 ang sagot, pero pag 8 modulo by 4, ang sagot doon is 0. Kaya kung 0 to, magpo-false tayo, and kung hindi man to 0 kasi not equal to 0, ay gagawin niya ito, which is yung i-display natin si remainder, not r, remainder percent d at yung num2 num1 sorry modulo by num2, and let's see, yan, build and run. 8 divided by 3, result is 2 with remainder 2. Let's try to modify this. Try natin mag space, tab na lang, 2. Ano ba didivide natin sa 2? Atin 9 divided by 2, answer is 4 with remainder 1. Ang good na tayo dito. Try natin pa ito pang isa, sabihin natin addition 3, imbis ang nilagay niya ay plus operator, nilagay a for addition. You know na hindi gagana ito. Let's use or improve our program. Ngayon natin mag-imbes na or operator sa if else statement. Let's use dalawang case, meaning nito either plus daw or a, and add this sa ating
iba pang cases. Atin to D for division, M for multiplication, S for subtraction, and let's see 2M multiply by 3 and result is 6. And good na tayo dito. Try ulit natin. 2 add by 3 result is 5. Gusto ko pang itab to ng isa. And let's see 6 minus M subtraction, S for subtraction, 2 and says 4. So good na ang ating program. Sa pinakita kong sample program sa ating tutorial number 1, yung introduction natin, meron tayo dong once na pwede pang mag-retry si user. Paano natin gagawin dito? Yun yung tinatawag nilang loopings, and yung loopings na yun explain ko next video. And that's all guys. Agawa na tayong ating calculator program. Try nating kalikutin tong program na to and mag-add pa na kung ano nating gustong features. And thank you guys for watching. Salamat.